Magandang araw Pilipinas sa ating mga kababayan. So araw po ito mga kababayan ay pag-uusapan po natin. Alam nyo, sa totoo lang, hindi lamang po ang National Bureau of Investigation o NBI ang siyang nag-iimbestiga sa pagkatao po ng mga 18 personas na dinala o inipresenta ni Baligon, no? Para sirain ang kredibilidad o pagkatao ng ilang mga mabubuting mga politiko, kagaya na lamang po ni Tito Soto, kagaya na lamang po ni dating Senador Leila de Lima, at ang iba pang mga politiko na gusto nilang sirain, kagaya po ni Boying Rimulya, no? So, alam niyo mga kababayan, natitiyak ko po na sa masusing pag-iimbestiga ng ating mga kababayan, isa na po tayo dyan, at maging sa pag-iimbestiga ng Bureau of Investigation o NBI, marami pa po tayong matutuklasan maliban doon sa mga EI na mga picture na ipiniresinta nito pong ni Baligon, ay sigurado po mga kababayan. Siguradong lalabas ang kanilang mga kasinungalingan. Lalabas at lalabas na ang lahat ng ito ay mayroon pong mga dahilan at mayroong personal na interes. Lalabas ang katotohanan na ang may pakana ng lahat ng ito ay isang tao lang. Isang tao lang, mga kababayan. Tinatanggi po ni Baligon na siya ay hindi inutusan at yung kanyang mga daladalang mga tauhan o yung mga daladala niyang mga taong o yung mga personas na dala niya ay totoong nagsasabi, no? Totoong nagsasabi at walang kinalaman nito, walang kaugnayan nito sa dito kay Vice President Sara Duterte. Pero ito ang mali ngayon ni Baligon. Hindi siguro pinag-isipan ni Baligon na maaaring malaman, matuklasan, masilip, maispatan at maaaring maibulgar ang kanilang mga kasinungalingan. Ngayon, hindi naman po siguro masasabi ng ating mga kaisa, maging ng mga DDS, na itong nasa ating larawan ngayon ay AI. Natuklasan po, natuklasan na yung isa doon sa 18 na sinasabing saksi sa mga mali-maletang pera na ibinigay sa ganito ganyang mga personas ay tao pala o escort pala ni Vice President Sara Duterte. Ayan o. Ayan. Matibay ang ebidensya. At alam na kung sino ang may pakana nito. Sa tingin nyo ba? Sa tingin nyo ba? Pupunta ba? Magpapagamit ba? Hihilera ba sa 18 personas yung taong to kung hindi ito inutusan ni Vice President Sara Duterte na magkunwaring saksi? Yan ang sinasabi ko. Ngayon, para hindi mahalata si Vice President Sara Duterte, pumunta ng ibang bansa. Para kunyari, hindi niya alam ang nangyayari. O pwede din namang pumunta si Vice President sa ibang bansa para pagka nagkabukingan, malaya siyang makaka-exit. Hindi niya mapapanagutan yung kanyang mga kasinungalingan. Kapag ka nagkabukingan, ang galing naman talaga. Ang galing-galing talaga ni Vice President Sara Duterte. No? Pagdating sa kalokohan, kasinungalingan, paninira,
Ang galing-galing talaga pagdating sa pagdadrama, the best talaga. Best actress talaga. Pero pagdating sa paggawa ng mabuti, pagdating sa paggawa ng mga proyekto, pagdating sa pagiging pagkakawang gawa, aba, yun din. Kabaliktaran ng kanyang pagiging masipag sa pagnanakaw sa pera ng taong bayan. Diba? Ngayon, natitiyak ko na maliban sa taong ito, kasi iniimbestigahan nga, di ba? Iniimbestigahan nga kung ano ang karakter at sino o sino-sino at bakit na-discharge yung mga Marines na yan. Pag inilabas yan, kasi talagang malaliman eh. Alam nyo, hindi tayo dapat maniwala sa mga taong yan. Bakit? Kaya nga na-discharge yung mga yan eh. Malamang, maliban sa mga kalokohan ng mga yan, sa pagiging walang yang Marines nila, ay kasama na yung pagiging sinungaling ng mga yan. Kaya na-discharge yung mga yan. Kaya yung sinasabi nito ni Baligod ng mga magigiting na sundalo, bobo ka, Baligod. Ano na lang ba sa'yo ang siguro hindi ko alam kung ano ang tawag ni Baligod sa mga veteranong magnanakaw sa pera ng taong bayan. Baka sabihin pa niya, mga magigiting na politiko. Baligod, umayos-ayos ka, nabubuking ka na. Kung gaano kaitim yung balat mo, na kung saan mata mo lang ang maputi at ngipin mo, ganun din kaitim yung pagkatao mo. Nakikita ko pati yung anino mo 10 doble ng pagkaitim nito dahil sa pagiging sinungaling mo. Baligod, may nabubuking na dalawang personas na yan. Dalawang personas na ang natuklasan na yung ilan sa mga hinilera mo dyan ay mismong mga escort, bodyguard ni Vice President Sara Duterte. Parang naalala ko tuloy si Gotesa. Tinanggi ni Gotesa na wala daw siyang ibang ineskortan. Wala daw siyang naging amo. Maliban daw kay Saldico. Wala daw. Nung inimbestigahan ng NBI, may nahuli na naman. May nakita na naman na ebidensya. At lumalabas na maliban kay Saldico, maliban kay Martin Romualdez, ay naging tao din siya. Huli siya. Si Sara Duterte yung huli niyang naging amo. Na kung saan lumabas na inutusan din siya ni Vice President Sara Duterte. Ang style naman doon, nung inutusan siya ni Vice President Sara Duterte, ipinalabas na galing kay Mike Defensor, tapos dinala dito kay Marcoleta para hindi halata na si Vice President Sara Duterte ang nag-utos. So ngayon, ganito naman ang nangyari dahil hindi nakuha nung isang bulaang saksi na Marines na pulpol. Gumawa ngayon ng paraan si Vice President Sara Duterte para maging mas kapani-paniwala. Kumuha ngayon siya ng sinasabing mga Marines. Yes, totoo naman mga Marines. Totoo naman mga Marines. Ang problema lang, yung uri ng mga pagiging Marines ng mga ito, ay walang kwentang mga Marines. Mga swail na Marines. Mga walang magandang record sa pagiging Marines. At natuklasan, ito na nga, dalawa pa lang to ebidensya to, na yung mga tao na nandiyan dyan, yung 18 personas na yan, ay yung dalawa dyan ay mula kay Vice President Sara Duterte. Tao ni Vice President Sara Duterte. Ngayon, paano mo paniniwalaan yung mga salaysay ng mga ito?
Gayong meron silang amo, isang amo na walang ibang ginawa kundi ang manira ng manira sa ating mahal na Pangulo. Paano mo paniniwalaan tong dalawang ito? Gayong galing sila sa kanilang amo. So mga kababayan, alam naman po siguro na ninyo ang ibig kong sabihin. Alam naman po siguro ninyo, o tukoy na ninyo, kung ano ang gusto kong palabasin dito. So naniniwala ko na sa susunod na mga araw, sa susunod na mga linggo, mas marami pa tayong makikita. Mas marami pa tayong malalaman o matutuklasan na mga kasinungalingan na gawa-gawa na naman ng kabilang grupo. Alam naman siguro natin kung sino yung mga yan. Alam na siguro natin kung bakit sila nagkakaganyan, kung bakit sila mga desperado, kung bakit sila nagkakaganyan na tila nagmamadaling sirain si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para mailagay sa upuan ng mga matitinong Pangulo, itong si Vice President Sara Duterte, na walang ibang ginawa kundi magdrama na magdrama, magsinungaling na magsinungaling, magnakaw na magnakaw, gumasta ng gumasta, maglustay na maglustay sa pera ng taong bayan. Alam nyo mga kababayan, ito lang ang masasabi ko. Sa mga DDS, gusto ko lang imulat ang mga mata ninyo. Gusto kong sabihin sa inyo, may pasigaw-sigaw pa kayo, Sara, 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 Duterte, Duterte. Hindi ba kayo nahihiya? Hindi nyo ba nare-realize na habang sinisigaw nyo yung Sara, Sara Duterte, gusto kong sabihin sa inyo, ito ba't sinasabi kong dapat kayong mahiya? Alam nyo ba na aso, tuta, kampon ng China, itong mga Duterte na sumasakop sa ating bansa? Alam nyo ba na si Sara Duterte, maging yung pamilya nila, maging sa asawa niya, si Man Scarpio, ay kasabwat sa mga illegal drugs, o isa sa mga nagpapakalat, kasama sa mga nagpapakalat ng droga, o tuloy-tuloy ng droga sa buong Pilipinas? Yan ang hindi nyo alam. Kasi naging sirado ang isip ninyo. Nabola kayo, napaniwala kayo na sila ay kalaban ng mga adik, ng mga sumihit-hit. Baka nakalimutan ninyo na si Paolo Duterte, si Man Scarpio, at si Michael Yang ang natuklasan na nagpapapasok ng tulit-tulinadang shabu sa loob ng isang liter. Doon ako nagkakamali. Diba? Natuklasan yan. Ngayon, alam nyo din ba na ang mga Duterte, lalong-lalo na si Sara Duterte, ay may kaugnayan sa lahat ng mga illegal pogos dito sa ating bansa, ay may kinalaman sa lahat ng mga Chino, lalong-lalo na sa mga spy na nakakapasok dito. Kaya habang kayo sumisigaw, gusto ko lang sabihin sa inyo na Sara Duterte pa rin. Parang sinasabi nyo na mabuhay ang bansang China, mabuhay ang mga illegalista ng China, mabuhay si Michael Yang, mabuhay yung Pogo na sumisira sa buhay ng mga Pilipino, mabuhay yung lahat ng mga kawatan sa buong Pilipinas. Di nyo ba nare-realize yun? Na kapag kayo ay sumisigaw ng Sara Duterte, mabuhay si Sara Duterte, parang ang inyo na rin, ang inyo na pinapupurihan ay ang bansang China. Alam naman ninyo na kapag si Sara Duterte ang naging presidente, hindi malayang mangyari na ang bansang ito ay magiging probinsya na ng bansang China. Hindi malayang mangyari na ang ilang bahagi sa ating bansa o mga pag-maaari ng ating bansa, mga isla na ipinaglalaban ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay mapasakamay ng bansang China. Kaya kayo mga DDS, isa lang ang masasabi ko sa inyo, please, bawas-bawasan ninyo ang inyong pagiging mga tanga. Bawas-bawasan ninyo yung inyong mga pagiging walang kwentang Pilipino na kumakampi sa isang wala ding kwentang politikong katulad ni Sara Duterte at ng iba pang mga kaalyado niya. So, ganun pa man, salamat.
At tinutulungan tayo ng Diyos Ama na makita, malaman, matukoy ang pinagmulan ng 18 personas na yan na sinasabing mga mararangal na Marines na ayon pa naman sa AFP, sila ay na-discharge dahil sa masasamang gawa. Ngayon, tinaitilan lang po yan ni Baligod. Siyempre, alangan namang sabihin niyan, ito yung mga ex-Marines na discharge sila kasi mga magnanakaw sila, kasi mga tulisan tong mga to, mga abusado. Hindi natural din niya sasabihin yun. Kasi pag sinabi niya yun, hindi siya paniniwalaan. Walang kredibilidad. Diba? Walang credibility yung mga sasabihin. Walang bigat yung mga sasabihin ni Baligod. Natural, abogado yan eh. Kaya lang yung kanyang pagiging abogado, ginamit niya. Ginamit niya sa hindi wasto. Kaya sa'yo, Attorney Baligod, alam mo sa sarili mo na maliban na ikaw ay sinungaling, bayaran, manloloko, alam mo sa sarili mo siguro na nagkasala ka sa batas at nagkasala ka rin sa Diyos. Ngayon, sa totoo lang, hindi ko na kailangan siguro na pagmumurahin ka dahil sa itsura mo pa lang, mukha ka ng po. Mukha ka ng po. Mukha kang puto na nasunog. Sa pagmumukha mo pa lang, Baligod, isa lang ang masasabi ko sa'yo, tang. Para ang tang na violet na wala ng dugo. Para ang tang. Sa totoo lang, ang sarap mo talaga, naku. Sa totoo lang, Baligod, sa lahat ng nakilala kong abogado, ikaw na yung pinakamababang abogadong nakita ko. Isang abogado na walang paninindigan sa katotohanan sapagkat nababayaran yung kaalaman mo patungkol sa batas. Alam mo naman siguro kung paano malaman ang katotohanan, paano malaman kung isang larawan ay AI at hindi. So, ibig sabihin, nananadya ka. Pakana mo to, palabas ninyo to. Dahil tao ka, kasama ka ng mga Duterte. Kahit anong gawin mo, kitang-kita naman sa larawang ito na ikaw ay maka-Duterte. Kaya huwag ka nang tumanggi. Alam ko, abogado ka, magaling ka magpalusot, pero hindi mo malulusutan yung pananaw at yung kaisipan ng taong bayan. Kaya ganun pa man, mga minamahal ko mga kababayan, muli po tulad po ng sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.